So, ay saya. So, ang tanong ko, maganda raw si Ashley at si Jeric makausap natin kasi yun daw yung mga top performer. Kasi yun po talaga. Tsaka napapalipat sila ng ibang mga department. Kasi po ako sa ano lang, yung pang praise lang po kay FL eh. Tapos yung mga, kunyari, kailangan ng additional na tao. So kami yung mag-take down ng ano, magre-report kami. May gamit kami yung system na kinukwento kay Miss Joey kanina. Na ginamit yata yun sa pro-Kremlin na nung election. Tingin ko 2024 yata yung system na ginagamit nila sa mga troll army. Yun po yung ginagamit namin para hindi ma-detect. Kasi pag marami pong kinikreate, di ba? sandali lang. Ito. Sandali lang. Yes, so, yan. Russian ba yan? Russian VPN? Yes, sinabi na yan kanina. Di ba? Sabi mo parang... Oo, parang Russian na VPN po. Pero yung ano namin kasi, depende doon sa location eh. Kunyari sinabi sa amin na ito yung gagamitin yung location. Diba hindi ko na mabigkas yung name ng city eh. Minsan Germany, minsan naman nasa kami, Argentina, ganun, iba-ibang lugar. Oo. So si Isaiah, nagparamdam to sa isang live natin in the past. Tapos sabi ni Miss Joey, sa troll farm ako nagtatrabaho, aakyat ako sa live mo kapag ka nag-resign na ako. Ay, sandali lang ha. Narinig niyo ba ako? Okay. Ang tanong ko, talaga yung mga pag about US, yun yung mga karamihang pinapahandle sa inyo. Opo. Alam na kung sinong alam na kung sinong nag-contract. Correct. Itago na lang natin sa pangalan naman. Sino pa ba? Oo. Hindi, itago na lang natin sa pangalang US Embassy. Hello, Isaiah. Hello, Miss Joey. Good morning. At good morning din sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Good evening rin sa iyo. Good evening. Good morning. Yung sa akin, kembot mo for today ko? Una, syempre masaya kasi nakinig, hindi lang siguro inisip ng SC, no, na hindi lang nila siguro binata yung magiging ano nila, no, sagot nila based sa law. Siguro inisip din nila yung totoong talagang ng taong bayan. So buti pa sila no nakikinig sila. Kasi yung House of Representatives, imbis na sila ang dapat na maging tinig ng bayan kasi nga nire-represent nila yung mga bawat Pilipino, bawat mamamayan sa iba't ibang lugar, sila yung hindi nakikinig. So I'm very happy kasi dun sa desisyon ng SC dahil imbis nga naman, tama nga yung sinabi ni Senator Amy, no, Miss Joey, na imbis na pagtuunan ng pansin yan, may mga malalaking bagay na kailangan solusyonan. And yun na nga, nagkaroon ng sunod-sunod na pagtaas ng tax, presyo ng bilihin. Sa mga normal na Pilipino, sa mga normal na tao, hindi na yan ang iniisip. Iniisip nilang, bukas ba anong ulam? Bukas ba meron pa kaming titirhan kasi binaha kami? So ito yung talagang realidad ng buhay. Kasi may mga nagsasabi katulad nila Dokno, tapos yung Akbayan, sinasabi nila na talo daw yung decision daw ng SC is naging talo na naman daw ang taong bayan, which is wrong. Ba't dinadamay nyo kami? Kayo lang naman yan. Diba? Kumbaga, hindi ba sila kumakausap ng pumupunta sa ground talaga kung ano talaga yung realidad ng buhay? Kung tinatanong nila, gusto ba nila talagang i-push yung impeachment ni VP Sara. Kasi ako, Miss Joey yung mga kausap ko, hindi talaga sila mahilig sa ganito. As in, kahit ako, hindi ko kaya makipagsabayan. Kaya nga nanonood lang ako sa'yo para nagbibigay ako sa kanila ng input. Ako nakakapag-explain sa mga kaibigan ko. So minsan, siguro Thursday yon bumabagyo, nagkukwentuhan kami. Siyempre, mga kwento ng mga bakla, mga kwentuhan din mga iba showbiz, or yung mga nangyari sa buhay nila. Pero pag tinanong mo about, anong take nila about sa impeachment ni VP Sara, wala silang masagot. Ano talaga, pro Duterte sila, pro VP Sara, pero wala silang, alam mo, hindi nila ma-explain sa rin nila na, ano ba yun, ba't palaging ganyan, ba't kailangan pa nilang i-push, yung mga ganun-ganun. So, hindi rin nila alam kung ano yung nangyari. Actually, kahit naman yung, same rin dun sa other side, yung mga galit na galit kay Inday Sara, pagka tinanong mo kung bakit galit, hindi rin naman nila ma-explain kung bakit sila galit kay Yun nga eh. Saka Miss Joey, if you remember, ako yung nag-chat before about dun sa troll army. Remember, na sinabi mo, in-screenshot kita pag-usapan. So, I resigned na nung June. Actually, hawak kong department kay FL. Nag-resign ako nung time na, actually, gusto ko rin sabihin sa lahat ng viewers. Ang juicy nito, Isaiah, shit. Naalala ko to. Iniintay nga kitang bumalik. Tapos sabi, magkukwento ako once resign na ako. Okay, fine. So, ganito na. Listen up, everyone. We have
troll farm manager here. Char. Ayan. So, Miss Joey, nag-apply ako. Actually, ang pinag-a-applyan ko lang talaga yung mga sa non-voice ng BPO. So, meron akong friend na sinabi niya, meron daw opening na parang call center, pero chat support ang sabi sa Ortigas, sa Pasig. Pwede ko bang sabihin yung building? Baka mamaya mahuli sila. Wag na. Hindi ko na sabihin. Pero actually, Miss Joey, nung panahon ng election, ano yan, tinatrack ng DICT. DICT. Kasi nga yung mga troll army nga, nagpano ng ano. Pero ako kasi, nasa department ako ni FL. Miss Joey. When you say department ni FL, what does that mean? So kami yung, try mo pumunta sa page at pakikita mo kung ilan yung mga walang numbers, yung ilang numbers na yung friends. So kami yon yung ang gaganda ng ginagawa ni First Lady para po sa bayan. So yun siya. Wait, teka. When you say nandun ka sa department ni FL, meaning yung client nyo si FL, ganon. Kumbaga si FL yung subject ng inyong trolling. Ganun. Parang po, pero hindi talaga, wala kaming na nakausap ba namin, siya hindi po directly. Kasi agent lang po ako eh. So may boss kami, siya yung nagpo-provide sa amin ng information. Magulat na lang kami, siguro everyday, mga merong 20 to 30 na accounts na papagamit sa amin para yung gagamitin namin. Actually, Miss Joey, ikaw, si Sas, ikaw saka si Sas, na ano na namin, actually na may mga post ka po na pinare-report. Really? So, totoo siya. Yes. Pero ang tagal na nun, Miss Joey. Tapos, sabi ko, sino ba si Joey? So, yun na, tapos nakita ko na, tapos nag-YouTube ka. So, nanonood lang ako. Tapos sabi ko, nagigilty ako. Bakit ginagawa ko? Pero para sa Miss Joey, I apologize. Pati kay Miss Sass. Ngayon, gusto ko rin sabihin sa viewers mo, tama yung sinabi mo. May mga kalaban ka ngayon, Miss Joey, na hindi mo alam. Nakala natin kakampi as a DDS. Yung pala hindi. Sabihin ko na, yan yung mga nangihingi. Hindi pa ngayon ang panahon, may tamang panahon, Miss Joey. Lahat ng nanonood sa'yo, alam yun, mangyayari, magugulat na lang. Kala ko ba, ano to kay Duterte? Bakit pagdating iba? Guys, wait lang ha. Etong si Isaiah, nag-message to bago pa lumabas yung issue ng kay Maharlika. Yes. As in, nag-message to nung bago pa maglabas ng message, bago pa nang gulo si Maharlika sa The Hague. As yes in, po. Diba sinasabi ko sa inyo, yung mga trolls yan, mabait ako sa mga trolls. Bakit? Kasi totoong tao rin yung mga yan eh. Nagtatrabaho lang rin yan eh. Totoong tao yan. So ngayon, pagka kunwari, kinenet mo yan, kaya ako sabi ko, maganda, kunwari, effective, meron sila marereport sa ano, hindi kumita sila. Diba? Yes, tama po yun, tama. Kaya ako, kasi ganyan din yung filosofiya namin ni Kuya Miko sa TikTok eh. Na may mga trolls, nang to-troll sa amin, o sinasagot namin yung trolls, kumikita kayo ng pera. Kaya ang dami naming naging kaibigan na trolls ni Kuya Miko sa TikTok. Nagulat lang ako, Miss Joey, nung nag-resign din ako, nasa listahan na siya, pati si Imawi. Nasa listahan siya na parang client. So, nagtataka ako kung bakit kung bakit sila nalagay doon. Sabi ko, ano to ng DDS, ng Duterte, bakit nakasalistahan? Oh my God, this is huge! Yes po. Kaya nga sabi ko, di ba, yung nag-explain ka nung lahat mga past few days na malalaman nyo din to. Gusto ko pong sabihin sa mga viewers mo, Miss Joey, na darating ang time, makikita nila yung tunay na kulay. OMG! Kasi alam mo si Maui, may nakakakita. Kasi si Maui nandito na lang yan sa Pilipinas, wala na yan sa abroad eh. Nandito na lang sa Pilipinas yan. Itong si Maui, may nakakakita dyan na nakikipag-usap talaga siya kay Safronio. Not exactly kay Safronio, but someone who is closely related to Safronio. Si Safronio, ano yun? Yung chief of staff. Yung sa Parahinog po ba yun? Hindi. Yung Safronio. Hindi, ano nga pangalan nun? Sorry. S yun eh. Yung chief of staff ni Tambi. Ganon. Siya yung Joey, kung titignan nila yung mga post na ni Imaw, puro kung hindi sa'yo, ibang nonsense na yung mga post niya rin eh. Kaya ako din nagtaka nung nandun siya sa Kaya nakakatakot. Kaya sabi ko nga, Miss Joey, gusto ko sabihin sa mga viewers mo, tsaka yung mga troll army nila eh, na hanggang ngayon nandun pa din eh, na mas maganda iwasan nyo na yan. Kasi mahirap din eh. Sino ba yung ibang mga clients niyo dyan? Yun lang po ang alam ko po sa amin eh. Kasi naka-FL ako eh. Bali kung makikita nyo po, may mga, kung titignan nyo talaga, magugulat po kayo doon. Yung mga number of friends po ng mga nagka-comment doon. 500 to 20, 35, ganun siya. Oo. Sabi ni Adrian Pascual, majority sa kanila ay DDS din. Pero sa hirap ng buhay, dahil sa trabahante lang din sila ng kumpanya, na client ang mga pinks at Crocs. Ayun. Pero yung ang tawag dito, so ibig sabihin ko, kunwari ikaw, assigned ka doon sa ni Lisa. So ang role mo is purihin si Lisa. Ganun. Yes po. Yun po ang namin. Tsaka meron po minsan yung magre-report ng mga accounts. Yung sa iyo tsaka yung kay Sas, meron kami, kami nun eh. Siguro mga nasa 15 po kami. Baka isa nga kami dun sa mga reason kung bakit nawala yun. Sorry, Miss Joey Pero at least, umamin na ako.
punta tayo sa Lisa Marcos account. For example, ito, ma-identify mo ba dito kung sino yung mga trolls? Like for example, ano yung Yung itsura? mga- Chinese drama, Chinese movies, mga ganitong account yung ginagamit Yes, mo. tas may mga ano lang, Jeneline Dizon, yung mga ano po yung ano lang nila name. Hindi Oo. masyadong ano pag yan. Pag inopen niyo po yung account nila, makikita niyo po tas puro pagpupuri lang yung post lang. Tapos Oo. mga ilang ano lang 100 Oo. friends, Ito, no? 200, 500. Oo. Ayan, Eliza Dizon. Kilala ko yan. Buksan mo siya, 500 something yung friends niya. Tapos tignan mo kung puro puri. Lalaki may account niyan, si Jerry. Hi, Jerry! Sheesh! Kaya, Ayan. Miss Joey, gusto ko lang sabihin, tama yung sinabi mo. Darating at darating, lalabas at lalabas. Siguro babalikan to ng mga viewers mo ulit, Miss Joey. Papalapit na. Lalabas ang tunay na kulay niyang mga yan. Actually, naglalabasan na. Sabi ni Paruhinog, hindi yung sa Fronyo rin yung pangalan nun pero hindi Paruhinog, hindi yung singer. Si Panyong, yung chief of staff ni dati yung nag-work sa Office of the Vice President eh. Ayun. So, Saka Miss Joey, may ano kami, may system na mas madali siya mag yung device sinasabi yung mass report. Meron siya eh. Kasi yung alam ko yung system na ginagamit namin, naka-VPN yun. Tapos galing yun ng Russia. Parang yun din yata yung ginagamit nila before. Kung marinig mo, that was 2024 yata, ginamit nila yun. Na ano yun eh, na CNN na ano rin, kung masa-search mo, ginamit yan para sa yung mga pro-Kremlin, pro-Russian. Yung system na ginagamit nila, yun din yung ginagamit namin doon sa para mas madali siya. Tapos naka-VPN. Naka-VPN kami. Oo. Ay, Saya, gano'n ka katagal nag-work doon? Last year po, October. So ilang months din, Almost ilang months din. Oo. Opo, namin na grabe yung work namin noong February nga na yung kay VP na. Kasi may mga mass report, ganun po. Okay. So ibig sabihin, ikaw, ang ginagawa mo, purihin si Lisa. Opo. Pagkatapos at the same time, mag-report, gano'n. Yes po. Tapos sa mga meeting, nakikita namin kung sino yung mga list din ng mga, kunyari, yung susuportan yun ngayon, magpupuri kami, ganyan, katulad kay Maharlika. Pero saglit lang, siguro mga 3 days lang kami nag-ano sa kanya. Opo, meron. May naging client ko si Maharlika? Hindi ko po alam kung siya po yung nagbabayad o meron pong yung group. Na parang gano'n, na tumutulong sa kanya. Yun po. Okay. Yeah, kasi hindi nyo naman alam kung somebody is paying in behalf of Maharlika. Yes. Maharlika the one paying. Yes. Kaya nga sabi ko, nagulat ako, sabi mo, screenshot ko to akyat ka dito. Ang tagal na nun, di ba, Miss Joey? Bumalik pa ako kasi, Miss Joey, tapos nag-resign lang ako nandun kasi parang hindi ko na talaga kaya. Hindi ko talaga kaya. Kasi buong family namin, DDS talaga. Duterte din talaga ako kaya. Hindi ko kaya. Pero wala kaming pera talaga, Miss Joey. As in, mahirap lang kami. Kailangan ko. Ang salary ko po sa kanila, 15 to 25,000 po yun. Pero depende. Kailangan may mahit kang mga goals. Tapos may mga incentives ka. Tama po yung sinabi nyo kapag may nag-reply dun sa mga kunyari. Pero hindi sa department, sa mga ibang department na nag-reply na nangaasar ganyan. Tapos na-replyan. May bonus po yun. 1.5 po yun. Ang tawag po dun, show up promo. Show up. Ibig sabihin nakapag-show ka. Nagre-reply ako sa mga trolls. Lalo na pag matyaga yung trolls. Deserve nito. Deserve nito na kumita. Kasi I remember Isaiah. Alam mo, alam niyo yung, teka lang. Hanapin ko yung video na yon. Yung video namin na Kokolokoy, Joey, trolls. Asa na ba yun? Trolling a troll. Teka. Trolling a troll. Joey. Asan na nga yun? Teka lang. Punta ko sa channel ni Kuya Miko, wait. Anyway, meron kaming parang nakausap noon na yung sabi ng teka ha. Ay, hindi ko mahanap. Yung sabi nung na, kung meron yung parang bonus lang yon, kung meron mang magbayad, bonus na lang yon, ganyan. Nagaganyan siya. Ano pa yun, nasa TikTok pa kami nun ni Kuya Miko. Ngayon, yung kausap namin dun sa live na yon, minessage din ako nun Isaiah. Tapos sinabi niya, sila naman, based sila sa Bicol. Pagkatapos sinabi niya na, Miss Joey, alam mo, I feel really bad, natinroll kita ng bonggang-bongga dun sa live na yon. Tapos nakukonsensya talaga ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo na, hindi naman talaga ako galit sa'yo, pero kailangan ko lang gawin yon. Sabi ko, alam ko naman, nararamdaman ko naman na ganun. So, kaya rin ko ine-engage, kasi nga, parang, alam ko makakatulong rin sa kanya yun ganun. Pero malaki ang sweldo nila Isaiah. Pero matagal na to. Pa-election pa to Pa-election pa to, malalaki pa siguro yung bayad nun, no? Opo, malalaki po talaga. May mga incentive po, pero ang tawag namin dyan, show up. May mga promo, kunyari first hour ng shift,
sasabihin sa amin, sinong makapag-show up, may 1,000, may 1,500, gano'n. Oo. Ayun, ngayon itong si 19K, itong si troll na 'to, 19K yung sweldo niya sa Bicol. Sa Bicol daw yung ano nila, sa Bicol daw yung troll farm nila. Ayun. Tapos sinabi niya, tapos binigyan niya ako ng kasi nandun kasi yung conversation namin dun sa lumang sa luma kong page Pagkatapos, PM niya ako dun sa binigyan niya ako ng screenshot na ganito kami mag-report sa boss namin, ganito pati yung log sheet niya, binigay niya. Ang mali ko lang kasi talaga, hindi ko na save dahil yung nabura kong account before, nandun siya, yung pinakauna kong naburang account, nandun siya. Ayun. Ano talaga siya, sabi niya, inano niya ako, winalk through niya ako dun sa process, ganyan, sabi niya ganito yan, Miss Joey, so bibigyan kami ng mga assignment na ito-troll namin. So kapag ka nag-respond ka, kapag ka nag-engage ka, mas malaki yung bayad namin, ganyan, magkakaroon kami ng bonus, ganon. So, pag pinapansin mo kami, yes, magkakaroon kami ng additional na income. Pagkatapos, parang bibigyan sila ng monitoring sheet kung ano yung mga ginawa nila. Kung kunwari, yung pagpasok daw sa live at saka yung pakikipagbardahan sa live, mas malaki raw yung bayad noon. Noong mga panahon. Tsaka marami nang nag-resign, Miss Joey, marami nang nag-resign. Parang nararamdaman din ng mga parang kasi minsan nade-delay na rin yung sahod namin. Kaya, nade-delay na siguro hindi na nakapagbayad. Pero yung kunwari yung supervisor nyo, yung manager nyo, Pilipino naman lahat yun? Naka-work from home yung namin, supervisor. Kami lang na on-site. Kaya medyo, opo. So hindi rin kumbaga talagang easy money, kasi pupunta ka sa office, wala kang supervisor, wala kang ganyan. Yun po. Kasi nga, yung sa amin po sa department namin, hindi ganun dahil hindi naman kami nakikipagbakbakan Pero talagang, sila. Nagpe-praise lang kami. Pero nagre-report din po kami ng mga accounts. Ayun. Ito ko, Miss Joey, mag-send ako sa inyo ng kung makukuha ko pa kay Jeric yung isasend ko sa Gmail mo yung yung nakalagay yung name mo doon. Mga workflow. Para makita mo. Sige nga. Sige, ayun. Kasi si Maharlika, na-notice na namin yan. Actually, isa rin sa mga reason why, kasi ayoko rin mag-overshare kasi malalaman nila yung diskarte ko sa buhay ganyan. Kaya natatawa lang talaga ako sa kanya. May mga siya na video, sinasabi niya na tawag siya ng tawag ng mga troll, pero natatawa talaga ako. Kasi tawag dito, manonotice mo kasi talaga kung sino yung mga trolls at saka hindi. So, parang napapansin ko, ako minsan nakikita ko nga parang, bakit ang daming trolls dito na, yung parang biglang nagsusulputan na, teka, may tanong si Baji Modelo, di ba, in ADHD na ako, na wala na yung attention ko. Sabi ni Baji Modelo, anong nireport mo tungkol kay Joey? Ano yung assignment na i-report? Yung post pero nakalimutan ko na kung ano yun pero tatlo yun tatlo yung post na nireport namin sa'yo. Oo. Ayun, tingin ko yung kay Trillanes. Inoperate ako ni Trillanes yung pinost ko yung niya, yung tumanggap siya ng AKAP. Ayun. Baka po yun yung nakalimutan ko na. Sabi ni Christian, don't show all your cards, Joey, even if we love the details. Yeah, oo nga, ganun. Pero kasi, madali kasi magpalabas ng trolls Pagka kunwari gagalit-galitin mo sila, ganyan-ganyan. So, ang gagawin nila, i-attack ka nila. Kaya nga sabi ko, my social media identity is not me. So parang ako chill lang ako buburahin yung social media ko, hindi gagawa lang ako ng bago. 'Di ba? Gagawa lang ako ng bago. I mean, kahit anong gawin nila na, burahin nila ako sa social media or what not, ganyan, hindi gagawa ko ng bago. Ay, wala akong attachment do sa mga social media accounts ko. So ngayon, I think, that is why I'm not really yung parang, mag-hold back ako para hindi ako ma-report. Wala akong pake. So kung gusto niyo akong i-report niyo ako araw-araw, ipatrol farm niyo ako araw-araw, wala akong pake. Magsasayang lang kayo ng pera dyan. Kasi whether I am shadow banned or not, my audience would still look for me. Ganon. Ngayon, pag mabura ako sa social media, yung audience ko, maglilipatan lang din, hahanapin lang din ako ng mga yan ulit. Ganon. In fact, sabi nga ni Sas nung nabura yung yung Joie de Vive ko na page. Nung nabura siya, parang April 4 or 5, ganon. Pagkatapos, mga April 15, almost 100,000 plus na yung 120,000 plus na yung follower ko. Dito ko sa bago kong account, itong Joie de Vive every other day na to. 120 na. In span of days lang yun. Ganon. Sabi ni Sas nga, nung nakausap ko si Sas, sabi ni ganon, Bex, alam mo, yung following mo, solid. Bihira lang yung merong ganyan na parang, sige, nawala ka. Tapos nung nawala ka, nung nagbago kang account, immediately hinanap ka rin ng mga followers mo. So, ibig sabihin, yung following mo, yun talaga yung followers mo.
Gano'n, hahanapin ka talaga nila na you are able to get it back for at less than a month. Halos parehas na ng level nung nawala kong account doon sa bago kong account. So sabi gano'n ni Sas, ano yan yung ano mo, yan yung following mo, yan yung solid. So ibig sabihin, yan yung talagang hinahanap ka. And you cannot fake that. You cannot fake that. Kaya ayun, kaya hindi ako masyadong naniniwala sa boosting. Ganun. Siguro yung iba ginagawa nila yung mga boosting kasi nga if you want to gain followers faster kasi may expose yung mga post mo and things like that. Pero I think more important is those people who are going to stay with you. Kasi agree sila dun sa ginagawa mo at na-amplify mo yung voice nila. And for me, that is the real amplification of voice. Yung kung sino yung nanonood sa akin, yung may capability sila to talk to their family members, to talk dun sa mga tao na sa social media, and to explain to them the real issues that we are facing right now. That is the real amplification. Diba? Ayun. Anyway, ang tawag dito, interested pa ako dun sa ibang mga ginagawa mo. So, sa Ortigas yung office. So, ibig sabihin, everyday ang shift ninyo, Monday to Friday, ganun. Minsan may Saturday, minsan may Sunday din. Pero ang pasok po namin 10 AM siya. 10 AM. Tapos mamimili lang kayo kung kailan yung day off nyo. Opo. Kasi Saturday, Sunday, maraming nakabakasyon. So, gagamit sila ng social media. Kailangan nandun ka. Yung iba gusto, pag nag-work from home, so yun, minsan 12 hours sila nagtatrabaho. Yan, si Jeric, mahilig yan. Kasi yan yung top namin talaga dahil grabe, nakaka-50 yan. Ang bilis. Nakaka-50 na dahil sa incentives. Oo, sa incentives. Oo, mabilis yan Talagang makakapag agad Yan. Oo. So nagre-reply yung mga tinotroll niya. So magaling siya, no? Magaling siya. Oo. Yan. Congratulations, Jeric. Pa-burger ka naman. Ayun. Pero Miss Joey, sorry tsaka apologize ako sa'yo tsaka kay Miss Sas. Pero at least, diba, nandito ako para sabihin naman yung katotohanan din. Oo. Sabihin sa mga viewers mo na darating talaga yung time na sinasabi mo. Lalabas at lalabas yung kulay ng iba. Oo. May tanong dito si Italiano Good. May client ka bang Coach Jarrett at saka Janjan Sangkay? Hindi ko alam, wala dun sa list ko Oo. Kasi hindi ko alam kung sino talaga yung pinaka binibigyan lang kami ng task namin on that day. Oo. Paano mag-apply? Punta na lang. Lakad-lakad lang kayo sa may Ortigas. Ano ba website niyan? Walang website Walang website, Miss Joey. Lang kayo. Parang siya, ang tawag lang nila is parang anong tawag dito? Fly by night. Parang gano'n, center. Okay. Yung office ninyo, parang lang rin, yung hindi yung walang signage, yung ganyan. Walang signage. Wala po lahat talaga. Parang normal lang na office siya. Center lang kayo ng office space. Parang lang. Oo. Wala ring ID. Walang SSS. Wala lahat ng benefits. So talagang kaliwaan. Hindi walang regular. Walang regular. Wala po. Contractual lang talaga. May nagtanong dito kanina, kapag meron daw bang issue, nag-overtime daw ba kayo? Depende po. Kasi may department talaga na nag-handle po niyan Kapag yung depende po sa issue. Oo. Sila may hawak. Minsan, Miss Joey, si Jeric o kaya si Ashley, yun po yung sasabihin ko dito kapag nag-live ka na papasok sila. Kasi yan si Ashley maraming dahil palipat-lipat ng department din yan. Tsaka si Jeric. So to si Jeric at saka si Ashley, mga DDS rin to. Yun nga lang, kailangan nila mag-hustle sa troll. Actually, Miss Joey, lahat na. Kasi kami, nasa 30 plus kami. Lahat talaga, DDS na, ma'am. Ito si Sas, sabi ni Sas, kasama ako sa hinandle nyo. Oo nga, doon kasama ka na, Sas. Kasama ka. Oo. Lalo na yung may mga post niya, Miss Joey, na against US. Yan, yung mga ganyang post niya. Yun ang dinadali niya sa kanya. Yun po yung napansin ko lang na. Oo. Pero matagal na yun Siguro mga pa lang, January, February po, yung kay Miss. This year. This year. Okay. Akyat ka, Sas, magtanong ka. Ayan. Sabi ni Mimi, so hindi po naka-register yung company na yan? Hindi. Siya, fly by night. Oo. Sabi niya, sino nag-handle sa iyo? Yung mismo pong, yung supervisor po naman, kasi yun lang, direkta lang kami doon nakikipag-usap sa kanya si Sir Tony, Miss Sas. Si Sir Tony, yun lang po yung direkta na talagang kausap po namin. Pero yung mismong, kunyari, operations manager, hindi po namin kilala kasi wala kaming meeting sa kanya. Oo. So, Saya. So, ang tanong ko, maganda raw si Ashley at si Jeric makausap natin kasi yun daw yung mga top performers. Kasi yun po talaga. Tsaka napapalipat sila ng ibang mga department. Kasi po ako sa lang, yung pang praise lang po kay FL Tapos yung mga, kunyari, kailangan ng additional na tao. So kami yung mag-take down ng magre-report kami. May gamit kami yung system na kinukwento kay Miss Joey kanina. Na ginamit yata yun sa Pro-Kremlin na nung election. Tingin ko 2024 yata yung system na ginagamit nila sa mga troll army. Yun po yung ginagamit namin para hindi ma-detect. Kasi pag marami pong kinikreate, diba? Sandali lang. Ito. Sandali lang. Yes, sige yan.
Russian ba yan? Russian VPN? Yes, sinabi na yan kanina. Di ba? Sabi mo parang... Oo, parang Russian na VPN po. Pero yung ano namin kasi, depende doon sa location eh. Kunyari sinabi sa amin na ito yung gagamitin yung location. Diba hindi ko na mabigkas yung name ng city eh. Minsan Germany, minsan naman nasa Argentina, ganun, iba-ibang lugar. Oo. So si Isaiah, nagparamdam to sa isang live natin in the past. Tapos sabi ni Miss Joey, sa troll farm ako nagtatrabaho, aakyat ako sa live mo kapag ka nag-resign na ako. Ay, sandali lang ha. Narinig niyo ba ako? Okay. Ang tanong ko, talaga yung mga pag about US, yun yung mga karamihang pinapahandle sa inyo. Opo. Alam na kung sinong nag-contract. Correct. Itago na lang natin sa pangalan naman. Sino pa ba? Oo. Hindi, itago na lang natin sa pangalang US Embassy. Hindi ba? O, sino pa ba? Alam mo, alangan naman mga politiko magbayad niyan. Hello? Pakialam ba naman mga Pilipinong politiko, pakialam ba nila kung sinong iwapos mo dyan? Wag lang sila. Di ba? O, di ba? Sino magbabayad? So talagang merong di ba pinag-usapan na natin yan, Joey? Sabi ko sa iyo na, Bex, daming pag US ang eksena, talagang matyaga talaga silang nag-aantay ng 24 hours bago mag-comment. Hindi ba kailangan mo maging friend, kailangan mo maging follower ko for more than 24 hours. Oo, tapos bago ka mag-comment. Pero pinagtataka ko po, wala nga dun yung ibang mga listahan din ng mga BDS vloggers. Katulad yung kay Tio, wala akong nakitang ganun din. Ewan ko lang kung baka sa ibang department po pinagagawa, pero wala eh. Yung sa inyong dalawa lang talaga yung napunta sa amin. Oo. So, ibig sabihin, kami yung assignment nung troll farm nyo. Opo. Oo. Kami yung assignment nung troll farm nyo. Ayun. So, kasi ang nakakaloka, pero sabi mo, di ba yung kay Maui, yung yung ipa-prop up nyo si Maui, ganon. Nung nakita mo, kumbaga parang yung katulad nung kay Lisa na pupuri-purihin nyo siya. Nagtataka nga rin si Jeric noon nung magkatabi kami sa station kasi sabi niya bakit ganito yung parang hindi naman daw kilala kasi iba-iba pa yung followers niya, onti lang. Sabi ko hindi ko rin alam. Oo, kaya pala kasi minsan nagkakaroon ng spike sa engagement niya. Nagtataka ko, talaga ba meron pa palang naniniwala dito. So anyway, ayun na nga. Yun pala. So meron talaga siyang And meron din kasi talaga nagkukwento na talagang nakikita yan si Maui na kinakausap yung mga tao na nag-handle ng social media sa House of Representatives, mga tao ni Tambi. Hindi ko alam kung totoo o hindi, sinasabi-sabi lang sa akin, pero ayun nga, ang dami kasi, nag-aano kasi yung mga pieces together. So, yun. So, tingnan natin kung sisipot siya sa August 8 sa pagkikita namin. Ayan. Basta Miss Joey, kapag sasabihan ko si Jeric tsaka si Ashley mag-join dito para makapag-share kasi dalawang yun talagang marami talagang nalalaman yun sa Troll Army. Oo. Si Jeric daw at saka si Ashley, mga high performer daw na mga trolls. So, malaki yung take-home pay nila kasi masisipag, sobrang sipag. Ayan. Well, ang masasabi ko lang, maligaya ako dahil nagbigay ako ng kabuhayan sa mga tao. Correct, oo. Ganun lang naman. Kasi, can you imagine, na wala tayo. Kung wala tayo, edi walang business. Business is business. Kaya nga sabi ko nga, 'di ba? Yung mga nagpapa-assign sa akin, ay yung mga ina-assignan ako. Kausapin niyo na lang ako. Ano na lang tayo? Gawa lang tayo ng business deal. Kakausapin ko kayo para may bibigyan kayo ng screenshot. O kita niyo nag-i-engage si Sas. Pagkakitaan na lang natin silang pareho. Oo. I-message na lang kami. Actually, kaya nga ako, nung nasa TikTok pa lang kami niyan, nasa TikTok pa lang kami niyan ni Kuya Miko. Ang condition ko sa mga trolls, dapat hindi kayo masyadong balahura. Pag magto-troll kayo, sige, mag-troll lang yung mga ganyan. Dapat creative. Dapat wag masyadong balahura. Yung yung tamang kantsawan na bonggang-bongga, ganon. Pagkatapos, para mag-e-engage ako, ganon, para mag-e-engage ako. Para rin, gusto nyong kumita, di, bibigyan ko naman kayo ng pagkakataong kumita. Pero dapat, tayo, yung, wag yung masyadong garapal, yung gano'n. Kasi yung iba yung okay mo may mga ganun-ganun. Huwag naman mga ganun kababastos. Ganon. So, kaya ang condition ko nun sa mga trolls, dapat, mag-troll kayo, pero dapat, kahit, kung kunwari, merong medyo barubal, pero yung question ninyo, kahit barubal, merong may sense na tanong. Ganon. Kasi i-engage ko talaga yan para, may kita kayo, diba? Ayun.
So yun, let the system work for you. Win-win situation. Correct. Yung mga magandang idea yung sinabi ni Sas. Yung mga nasa troll farm, kung gusto niyo kumita at meron palang kita ang reply, i-message niyo kaming lahat. I-message niyo kami. I-message niyo ako para tag team tayo. Ganyan. Bibigyan ko kayo. Doon nga, Isaiah, yung pag nag-reply. Show up promo po. Show up, tawag nila, show up. Ayan. Hati tayo sa show up promo. Ayun. Hati tayo sa show up promo. 'Di ba? Para kita tayo lahat. Joey, bigyan mo ng show up bonus si Rayson Val. Ayan. False strategy talaga kayo mga DDS. Gawain niyo yan kunwari pa kayo, sabi ni Rayson Val. Rayson Val, this is for your show up promo. Ayan, congratulations. Ayan. Okay na? Naku, sabi ni Rayson Val, baka isa yan dun sa mga batch 15 ka, no? Ray. Talaga ba? Tingnan nga natin yung ni Rayson Val. Rayson Val, mag-emoji ka if it is correct. Rayson Val, mag-emoji ka, comment ka ng emoji if Isaiah is telling the truth. Rayson Val. Ayan. Or comment ka lang kahit character, ganyan-ganyan. Kung kung ikaw ba ay part din ng farm, kung ikaw ba ay ganyan-ganyan, mag-comment ka lang. At sabihin niya kung sino yung TL niya, Miss Rose. Type niya lang yung name. Oo. Kasi baka mahuli siya eh. Kasi ginawa namin yan, Isaiah sa TikTok. Di ba yung mga yung talaga grabe, sobrang dedicated talaga nung troll sa akin, ganyan-ganyan. Tapos pagpapasok, tapos siya mismo yung magme-message sa akin na, Miss Joey, hindi ka pa ba magla-live? Ganyan-ganyan. Kasi nga naging fan na siya eh. Nauuna pa talaga siya na, siya na yung nagtatanong sa akin kung anong oras yung live, bakit hindi pa ako nagla-live, ganyan-ganyan. Pagkatapos dumating na kami dun sa point na, Miss Joey, dito ako ulit, pa-axi lang. Nagagano na siya, tapos itatroll niya na ako buong live. Ganun. Tapos magtatanong siya, ganun. Tapos magagaling kasi yung mga question niya. Ganun. Tapos later on, naging magkaibigan na kami, kinuwento niya na sa akin na, akbayan kasi ako. Sabi niya. Akbayan daw siya. Pagkatapos, nung dinisolve niya na yung account niya, nung dinisolve niya na yung TikTok account niya, sabi niya sa akin, alam mo, Miss Joey, proud na proud ako sa'yo kasi sikat ka na. Pero nung time na, hindi naman talaga ako sikat noon. Kumbaga parang, naging sobrang viral kasi nung kay Chef Jello noon, ganon. Naging viral nung kay Chef Jello. Tapos sabi niya, Miss Joey, ko na kasi to, i-dissolve ko na tong account na to, ganyan-ganyan. So gusto ko lang malaman mo na proud ako sa'yo kasi tawag dito, konti pa lang tayo nun sa TikTok na binabalahura kita. Ngayon, hundreds, thousands na yung nanonood sa'yo. Sabi niya, gano'n. Ayun, gano'n. Tumawa ko nun kasi shinare ko pa yun in-screen recording ko pa yun doon sa isa naming GC before na dismantle for some reason. So hindi ko na makita yung screenshot ko. Pero tinulatan talaga niya ako ng makabagbag damdamin na letter. Tuwan-tuwa ako. Ayun. Bawal humble, Miss Joey. Ayun. Anyway, wala na si Ray, no? Hindi na siya hindi na siya nag-reply. Hindi na. Natumpat na. Ayan. Bataan pala ni Planet PhilHealth. So, ibig sabihin, kilala mo yung ibang team? Alam mo yung assignment ng ibang team? Nag-uusap-usap kayo? Hindi po. Kasi iba sa ibang location sila eh. Meron ako, alam ko, may nasa Bohol, tapos merong nasa Cebu, saka meron sa Pangasinan. So kayo, ilan kayo dun sa office ninyo na pumapasok? Nasa 35 po. Same shift? Yung iba po mas maaga. May mga 7 AM, iba po 4 AM pa pumapasok. So shifting rin kayo? Opo. Meron ding pang madaling araw. Pero yung mga siguro 5 lang sila. Yung pang madaling araw? Opo. Okay. So pagka minsan merong active na trolls dito, night shift yun? Night shift. O kaya iba naka-work from home yan. Nag-reply na po ba? Hindi pa yata nag-reply ang Ray eh. Hindi pa. Oo. Pwede raw ang part-time? Hindi po. Full-time talaga siya. Okay. Kaya pala may trolls din ng madaling araw. Pero feeling ko kasi, for example, kung kunwari kami, ang assignment sa inyo, i-report niyo lang tong post ni Sas at saka ni Joey, ganyan. Dun sa site nyo, yun lang yung assignment nyo. But it doesn't mean na hindi rin sila mag-engage ng ibang troll farm no? Oo. So, transactional lang din? Transactional lang. Describe mo nga yung, kunwari, yung normal day mo sa office. I-describe mo nga yun. Like, di ba sabi mo 10 AM yung pasok? So, pagka pumasok ka, anong gagawin mo? So, magla-login, tapos may meeting kami, kasama namin supervisor. Naka-work from home yun si Sir Tony. Tapos, yun, magbibigay na siya ng mga list kung anong gagawin, kung ilang accounts. Tapos ang page. Ang tawag dito, Zoom, ganyan? Naka-Zoom po kami. Zoom ang ginagamit nyo.
Tapos, Kaso bibigyan ano nag-iiba-iba po yung yung Zoom link na binibigay. Pero Oo. kapag mas maganda po kasi pag si Jeric o kaya si Ashley para minsan pasok po kayo magulat sila. Wala na ako Talaga? Ayan. Tapos, so yung first part ng araw mo, imi-meet mo yung supervisor ninyo para Si Sir Tony. Tapos magbibigay siya mag-send na lang siya sa amin ng list nung gagawin namin mga task, ganun po. Tapos kung anong names yung nasa amin, i-open namin pati yung password ng FB account, ganun po. So, ibig sabihin, hindi na kayo yung gumagawa ng FB account. Hindi po, iba na. Yung hindi ko alam kung sa namin, IT na namin yun yung gumagawa. Okay. Gine-generate lang Gine-generate na po siya. So, hindi na kami yung gumagawa. System na lang. Okay. So, ibig sabihin kung kunwari magpo-produce sila kunwari ikaw, ilang FB account yung ibibigay sa'yo? Depende po kunyari, 20 to 30. Tapos yung account na yun, gagamitin kay FL, gagamitin kay Tambi, tapos iba naman gagamitin sa mga ibang congressmen, ganun. So, ibig sabihin, pero pag itong mga account na to, how long are you going to use it? For that isang beses lang po yun, Tapos po ulit, pwede siya recycle after 1 month, ganun po. Oo. May KPI daw? Wala. Ang lang namin talaga is, yun, maano mo lang siya, magamit mo lahat ng account na binigay sa'yo, tapos yung pinagagawa sa yung task, yun lang naman siya. Pero walang KPI na kailangan ma-meet mo to na dapat isang araw meron kang 20 na nagamit ng account, nakapag-troll ka, ganun, wala naman. Kung 5 lang ko yan nagamit mo, okay lang din, bayad pa rin naman. Okay. Yun nga lang, kapag meron ka, na-hit mo yung mga goals, kumbaga, kunwari yun yung show up promo. Yung sa show up, yun lang ba ang source yun lang ba ang source ng bonus? Show up? Pero sa iba po, meron din sila iba pero hindi ko alam kung ano po yung tawag doon. Hindi mo naranasan yun? Anong pinakamalaking payout na naranasan mo? Siguro nasa 7,000. Na incentive Okay. Pero sa iba malaki po talaga yan. Kaya tulad nila Jeric, malaki talaga sa kanila. Siguro mga naka 30K pa yan. Isang buwan? Incentive lang yun? On top Hindi, of the 30K sa isang linggo. Oh! So yung 7K na tinutukoy mo, 7K, isang linggo lang yun? Yun na yung pinakamalaki. Normally, lang, 1,000, 2,500, ganun. Oo, putya. May HMO. Wala nga daw tax, wala nga daw mga deduction. Kasi hindi walang deduction. Fly by night lang po tawag nila doon. Oo. Mass reporting. Oo, gumagawa rin sila ng mass reporting. Sino pa yung iba yung na mass report? Yun lang yung sa'yo, tapos yung sa kanya, tapos yung iba hindi ko nakilala na mga vlogger. Yung kay anong tawag dito? Yung sa SMNI po na reporter. MJ? Mondejar? Yeah, yung kay MJ. Opo. Sorry, Miss As. Yes po, sorry. Alam ko paulit-ulit, di ba? May nagwagi ba kayong na mass report ako, yung talagang yung natanggal yung page ko. Hindi ko po alam opportunity. Hindi ko po alam, hindi sila nagbibigay naman ng feedback kung ano, basta yung pinagagawa yun. Kasi malaking ba? Sa kanila po siguro malaki. Tingin ko malaking yun, malaking award siguro yun, yung napatanggal yung for the motherland. Naku, ako sino man yung nag-operate niya. Ay, hindi, Bangladesh kasi yun. Bangladesh kasi yung for the motherland Yung... Kasi yung kay Isaiah sa... Bangladesh na Oo, maliit lang yung kila Isaiah. So parang feeling ko, hindi nila kayang magpatumba ng account. Kaya lang nila mag-report ng content. Bangladesh yun kasi yun report ng... Hindi kasi yung pag yung sa for the motherland ko kasi reported for impersonation. So kailangan mong gumawa ng verified verified account. Bangladesh ang magaling dyan. Gumagawa sila ng kunwaring meron na sila mga stock ng verified accounts. Tapos papalitan nila ng pangalan. Alam mo yun. Gano'n nga yung gusto nilang yung isang nung May, yung nagsulputan yung Sasurugando Sasot. Tapos verified. Pero hindi. Bangladeshi. Ang ina mga Bangladesh. Hello mga Bangladeshi. Ayun. Pagkatapos, so ngayon, paano mo kino-close yung shift mo? Magre-report ulit sa supervisor na tapos na po yung task. Hindi ko po alam kung kasi meron kami isang QA dun parang siya yung nagve-verify kung nagawa yung task. Tapos yun, pag na-approve na, okay na. Uwian na, kwentuhan na lang. Would you say na mahirap yung trabaho? Parang hindi naman siya mahirap. Saka pag nasa labas kami, hindi naman namin napagkukwentuhan nyo kasi halos lahat yan, kahit sila Jeric, kasi yung mga ibang katim, hindi naman wala sila sa politika hindi sila ganun Oo, cold-blooded sila, no? Yung kumbaga parang very transactional lang talaga, no? Opo. Kailangan gawin, sige, tapusin, ganon.
Yung supervisor niyo daw ba, DDS din? Hindi ko po alam. Hindi kami napagkwentuhan ng tungkol sa mga politics pag sa kanya. So wala kayong wala kayo talagang team building, ganyan? Yung kumbaga parang, Walang ganon, wala. Robot talaga kayo, no? Walang tatagal dyan, ano? Walang tatagal talaga. Si Jeric lang siguro, tsaka si Ashley, laki nakita nila eh. Yun, marami. Kapag nag-live ka, Miss Joey, sabihin ko na mag-join para makapag-share. Message niyo ako kung nasa libre, magla-live ako. Saka yung i-send ko sa Gmail pag nakapakuha ko sa kanya. Para send ko sa Gmail niya po. Yung assignment. Ayan. Yung kay Maui. Yan din. Pag meron yun yung papasend ko rin. Ayan. So yun. Parang sa account ni Miss Joey, may mga Pinoy na Joey Devebre ang band profile. Sinabihan na nila i-report profile mo. Trolls siguro mga yan. Oo, nakita ko yan. For sure. Ayun. Kaya ako nagre-reply sa mga comments ko na may mga mura, calling me names, di ko talaga pinapatulan kasi kumikita sila dyan. Sabi ni Catherine Anastasio Avestruz. Ayan. Pag sobrang abusive, hindi ko talaga nire-replyan. Kailangan bibo din. I mean, work for it, di ba? Dapat work for it. Pag sa akin yung sobrang balhura, sobrang bastos, ganyan. Wala na, parang i-block na lang kita or hindi na ako magre-reply. Pero pagka yung mga trolls na, alam mo yung trolls na bastos-bastos, pero nagtatanong, may sense, yung nag-engage doon sa discussion, yun ang mga bet controls. Ayun, kaya not all trolls are created equal. Ayun. Bukas na agad, Joey. Sabi ni siya. Joey, paki-announce na po kung kailan mag-join sina Jeric at Ashley. Oo, sige. Ayan. Siya, sige, meron pa ba kayong gustong itanong at para isara na natin ang tindahan? Umalis na si yung kanina na supposedly magsasara ng tindahan. Pero meron pa ba kayong tanong bago natin i-let go si Isaiah? Ayan, na-disconnect na si Sas. Dapat may voice changer para hindi mahuli. Sabi ni Adrian, kilala niya si Mishi. Naririnig niyo daw ba yung pangalang Mishi? Hindi. May NDA daw ba kayo? Non-disclosure agreement? Wala po. Walang contract na pinirmahan. Wala kahit ano? Wala kahit ano. Pero ewan ko kung sila Jeric meron eh. Okay. Bakit magiging iba yung kay Jeric at saka yung sa'yo? Yung sa kanya po kasi madaming accounts na hinahawakan niya eh. Oo eh. So kumbaga itong si Jeric, parang tenured siya na troll. Ganun. Yes. Matagal na talaga siya. Pero ano yun? DDS yun. DDS na super DDS talaga yun. Okay. Kasama din daw bang mga banateros na tinotroll? Hindi po. Wala po siya sa list eh. Hindi. Sila Attorney Trixie, wala? Wala. Yun din hinanap ko yung sila Attorney Trixie, wala. Wala dun sa amin. Okay. So ibig sabihin kami lang talaga? Yung sa inyo pong dalawa meron. Saka yung ibang hindi kilala rin eh. Pero nagwa-vlog. Iba lang. Walang vlog pero magpo-post about sa sikat ganun. Sabi ni Aklas Pinas, si Isaiah, tropa ni Joey yan. Kunwari lang yan para siraan si Maharlika at Maui. Ang totoong double agent ay sila. Ganun. Pwede ba ako maging Sabi ko nga po yan. Gusto ko masabi kay Aklas Pilipinas. No. Darating yung time. Lalabas yan. Ayun. At saka ang nakakaloka dito, si Isaiah, nagparamdam siya before pa nagkagulo-gulo dyan kay Maharlika. Ganun. Pakias na lang sa mga Pangasinan branch ninyo. Hindi ko alam ko saan eh. Oo eh. Baka lubog sila ngayon doon. Si Kifi daw, si Crisette Chu. Ay, wala po. Wala, talaga. Ayan. Pero meron din kayo nagiging client ng mga pro Duterte. Like for example. Wala. As in wala. Okay. Feeling ko, yung troll farm na yan, ano lang yan, yung kumbaga parang, hindi sila yung professional na troll farm. Kasi halos lahat po ng kahit yung mga pumapasok na iba, wala talagang alam sa politics eh. Kaya kami siguro yung mga nalagay dito, yung mga wala talagang alam sa kasi lang eh, nag-ano lang kami. Maganda yung ginawa ni FL, super ganda. Oo. Mabuhay ka, yung mga ganun. Si Badong Aratilis daw, nasa listahan ba? Kasi ang dami pumapasok sa live niya lagi. Wala. Pero kay Jeric po, kapag meron siya eh, madami yun eh. Alam niya kung sino-sino pa yung mga nandun sa listahan eh. Oo. Baka may ibang department. Feeling ko yan. Feeling ko yung parang personal troll farm yan nila FL. Tingin ko ha. Yung sila mismo yung nagme-maintain, sila yung nagbabayad, sila yung nag-ano. Kasi, kung ang client nila si FL, pagkatapos yung parang, kasi supposedly, kung professional yan na troll farm, you're going to accept
boosting job for different yung hindi mga political vloggers yung kliyente. Ganon, or hindi mga political personality. Like, for example, kung kunwari, gusto mong i-promote yung Ovaltine or yung mga ganon, yung gusto mong i-promote certain product or services, ganyan. Meron ba kayong ganon? Sa pagkakalam ko, wala po eh. Kasi kung meron yung mga nag-advertise dapat, nagagamit din kami, wala eh. Kaya parang feeling ko personal troll farm yan. Kasi yung ibang troll farm, ang gumagamit talaga, mga commercial entity, yung mga merong product na gustong i-promote, yung mga ganun ba? Meron silang gustong ipa-viral na pelikula or gano'n, yung mga ganun ba? Ayun. Masaya pag na-block ang troll account nyo ni Joey, may bayad pa rin yun. Hello? Ay, Saya? Ay, oh. Oo. Pagka raw na-block daw yung troll account, anong mangyayari doon? Wala na yun? Wala nang kita yun? Wala na po yun. Okay. Meron ba raw ba kayong Bisaya department? Wala. Baka siya, si Dodong. Baka ikaw na magsimula, Dong. Ayan. So yun, pwede ba yung sobrang nakakabilib ang FL natin kasi sa kabila ng paninira, tuloy pa din siya sa paghatid ng tulong sa mga naslanta. Ang daming nag-audition. Tanggap ka na. Oo. Ayan. Kaso rin, agent daw pala si Isaiah eh. Baka pwede siyang mag-refer. Ayan. Miss Joey, nag-PM po ako sa inyo about sa pag-donate namin ng mineral bottled water para sa OVP. Sabi ni Sir Roldy Singgian. Ayan. Bakit po sa akin? Bakit sa akin? Ayan. Sila Direct Freddy Ballpoint 2.0 Sangkay kasama. Hindi kilala raw eh. Chris Ulo. Hindi po eh. Wala, hindi ko pa na po yan. Oo. Pero di ba sabi mo, may mga listahan na binibigay. So ano yung... So kunwari, listahan doon, mga post ko lang at saka post ni Sas, gano'n. Tapos yung mga link nung post nyo po, gano'n. Pero yung listahan mismo ng yung iba, pag wala sa task namin, wala, hindi ko po alam. Yan si Jeric, alam ko, meron siya kasi, matagal na rin siya eh. Oo. Sabi ni Ernie Ilanan, I also have a friend, may kapitbahay daw sila sa Tacloban, parang call center agent ang work. Gumawa ng tigi-isang account sa lahat ng SOCMED platform at siraan ng mga Duterte. Totoo yan, Miss Joey. May ibang ganun eh, na gagawa sila ng sarili nilang account. Pero hindi ko alam kung sa amin hindi, walang ganun eh. Kasi binibigyan na kami. Pero may ibang ganun, may mga trolls na ganun talaga. Oo. Yung troll farm niya parang hindi ganun ka-vicious, Hindi ganun ka-vicious na parang yung parang tipong kagaya nun, yung itutumba yung account ni Sas, yung mga ganyan. Hindi pa siya ganun ka-vicious. Parang hindi ganun kakayanin eh, kung kung ilang mga agents lang. Pages lang, o kung ilang mga account lang po yung gagamitin. So, ibig sabihin sa isang araw, ilang post yung nire-report nyo? Ilang post yung nire-replyan ninyo? Depende po. Yung sa amin kasi, meron kasing system na ginagamit. So, siguro mga nasa 20 to 30 accounts po yun eh, yung per system yung gamit namin. So, kung siguro mga nasa 20 kami, mga nasa din, lagpas 100 plus din yung ginagamit. Na post ang kailangan sa post. 100 na post. Kasi mga 10 na post per account, gano'n. Kasi iba, ginagamit nila, nagre-reply sila dun sa mga, pero hindi naman kasama sa task. Minsan nagre-reply lang sila, parang pinagtitripan nila yung nag-comment, gano'n. Hindi na yun required. Parang, hindi naman na, pero iba nagre-reply. Pag maganda-ganda yung kasi maraming likes, saka maraming likes yung yung kinoment, ayun, minsan nire-reply yan. Pinagtitripan lang. Sabi ni Crack Brothers Vlog, Joey, babaliktad na ako, magiging troll na ako, di naman ako nagkakapera kakapuri sa'yo. Ayan. Anyway, ayun. Ayan, ito meron na naman bagong audition. Mabait po si Ma'am Lisa. Lahat ng chismis gawa-gawa lang ng inggitera with matching pa side eye at mahigpit na hawak sa script. Ayan. Siya, sige na, isa na natin ang tindahan pagkat 3:00 na ng umaga at ako'y maghahanap na ng pagkain dahil ako'y nagugutom na. Maraming salamat sa inyong pagpunta ngayong gabi. Pero kung last words, Isaiah, before tayo mag-end live. Yun lang, sa mga nandito nanonood sa'yo, gusto ko lang sabihin na darating yung time, sa tamang panahon malalaman nyo. May mga kala nyo talaga, pro na pro, pero nako, darating yung time, makita nyo yung tunay na kulay. Yun lang. Miss Joey, thank you. Apologize din sa nagawa ko dati and kay Miss Has. Yun lang po. Maraming salamat. It's okay. Not very welcome pala. It's okay. Yun, naintindihan ko. And we are very glad that we were able to give you. Diba? Dapat may award kami dito. Binibigyan namin ng trabaho. Diba? Sa totoo lang, dapat may award ako dito eh. Char. Diba na nakakapagbigay ako ng trabaho sa mga trolls at nakakapagbigay ako ng content sa mga re-uploaders. O, diba? Diyos me, kung kupal ako, diba? Kaka-copyright ko lahat ng nagre-re-upload ng ng content ko eh. Ayan.